Just in, Alden spotted sa Mandaluyong, Kath spotted din sa labas mga kasembreros. Alden gustong magbakasyon sa beach ulit mga kasembreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong pasabog bukas ni Alden mga kasembreros ha. Kung baka nakaligtaan natin na meron siyang event bukas mga kasembreros. Kasi nga magkakaroon ng big event ang SM Cares sa Marikina mga kasembreros. So ito po ay ang kanilang pedal tower na kung saan ay magpa-participate at mangunguna si Phenomenal Box Office Cinema King sa pagbibisikleta mga kasembreros, no? Ano ito? Parang movement or campaign ng SM City Marikina mga kasembreros na tinatawag nilang SM Green Movement. No, dito ay magkakaroon of course sila ng event na kung saan si Alden ang leader ng mga bibe. Leader ng mga bibe mga kasembreros. So, World Bicycle Day ang kanilang celebration bukas. So, grabe ang aga ha, 5 a.m. Kasi kapag tanghali na or mga 7 or 8, mainit na rin ng mga kasembreros. So, open parking B, pedal tower mga kasembreros, community bike ride, popsicle bike demo, free indoor bike test ride. So ito yung parang activities nila bukas mga kasembreros sa pedal tower nga. Ang dami nilang sponsors mga kasembreros. So maliban sa SM City sa Marikina ay sponsor din nila ang Pocari Sweat, fill up potassium needs, ano ba ito isa? MX3, Nature Spring, M2 Goldilocks, Aqua Flask, Sunny Studios, at Popsicle or Popcycle, E-Bike Center. No, ito yung kanilang mga sponsors bukas mga kasembreros. So, yun po. Tapos, ang white flower ni Alden ha, sa mga sumasakit na kasukasuan ay nag-post kagabi ang kanilang white flower mga kasembreros. From Zoom calls to endless spreadsheets to 5 minutes lang na naging 5 hours. Ang kulit ng kanilang caption, no? Your body keeps score. Good thing relief can still be simple. White flower, your trusted relief for tired shoulders, stiff neck, and tension headache. So, tapos dito si Alden ay may picture siya, no, na naka-white na sweater. Tapos kunwari ay dito, sumasakit ang kanyang kaliwang balikat mga kasembreros. So, kailangan talaga ni Alden ng white flower mga kasembreros kasi alam nyo na, no, habang tayo mga bata ay kailangan natin ng mga pamanyos, no, banyos sa katawan mga kasembreros. Tapos, next item natin, sina Alden at Barbie, na-feature din pala sila, no, sa dito yun sa pagtakbo nila mga kasembreros na kung saan nga ay partner ulit ang dalawang ito na magtropa. So post ito ng Tempo Philippine one day ago. Sparkle Runners, no, si Alden Richards, David Licalco at Barbie Forteza mga kasembreros, no, sa Sparkle Run 2026. So Tempo 294 reactions, so marami siya mga kasembreros. So, talagang ang cute lang. Tapos, yung 18 community ni Alden, nag-share din ng pictures pala, no, ni Nino, mga kasembreros ng kanyang achievement. Si Nino, dito Dayon, no, mga kasembreros. Sa Bisaya rin pala ito si Nino, no, taga Surigao yata siya, mga kasembreros. So, yun, ang AR Foundation pala ito ni Alden mismo mga kasembreros, nag-post sa kanilang sa kanilang Facebook kagabi, 18 hours ago. Nino, you never fail to amaze us. No, we are celebrating your massive victories at the Palarong Pambansa 2026. So tapos sa random photos ni Nino dito mga kasembreros. Grabe, no? Dito natin makikita talaga, no, papatunayan na ang kapansanan na hindi hadlang para sa tagumpay mga kasembreros. So good job ninyo sa iyong achievement maging ng iyong Kuya Alden at ng AR Foundation. Tapos isa sa mga major items natin, so Alden gusto ulit mag-beach, no, or magdagat mga kasembreros kasi nag-post dito ang isang admin 20 minutes ago.
mga kasembreros na parang hindi naman nagda-drive, parang nasa isang yate or sa isang malaking bangka si Alden, mga kasembreros, sa parang yate yata dito or parang speedboat na something like that sa dagat, mga kasembreros. Tapos parang ano yata ito, no? Siguro throwback ito kasi nga si Alden spotted sa Mandaluyong kagabi no, mga kasusor, kahapon. So malamang throwback ito, no? Naka-shades dito si Soiti na kung saan ay sabi ni admin ay hello po, no, 20 minutes ago, 36 reactions, mga kasembreros. So wala siyang kasama rito, pero palagay ko throwback. Wala akong hindi naman ito yung sa time na nasa yate sina Kath and the rest of Hello Love Goodbye cast nga, mga kasembreros, no, nung time na birthday ni Phenomenal Box Office Cinema Queen or dito birthday or yung house blessing kasi nila, diba, sa bahay naman yun nila Kath yun. So hindi naman ito yun, mga kasembreros. Tapos next item natin, si Kath dito, yung admin niya kagabi, may pinost na ka-holding hands ni Kath na, mga kasembreros, dito sa palagay ko ano ito, sa picture nila or picture ni Kath ito na screen cap or screenshot, mga kasembreros, dun sa time na opening ng kanilang Isla Amara, mga kasembreros, if I'm not mistaken. So yung ka-holding hands na dito parang si DJ pa year 2020, anong year ba yun binuksan, mga kasus? 2022, 2021 or 2019, no? Something like that, mga kasembreros, yung kanyang business nga na Isla Amara sa Palawan. So ka-holding hands, may tattoo no? Kung nakita niyo po, may tattoo yung kanyang ka-holding hands dito, mga kasembreros. So palagay ko si DJ may tattoo, or po pwede rin ka-holding hands na dito, parang inaakay siya papunta dun sa venue, ay si kuya niya John Valle, mga kasembreros. So ito yung aking nakikita, either John Valle or Daniel Padilla, yung kanyang yung umaakay sa kanya, mga kasembreros, papunta dun sa venue nga ng ng ribbon cutting. Yung tamang term din ay ribbon cutting ng kanyang Isla Amara nga, mga kasembreros. So meron akong video niyan no, mga kasembreros, ng kanilang pag-cut ng ribbon nga, mga kasembreros, sa Isla Amara na business ni Kath and Mami Min, mga kasembreros. So yun po, no, talagang nakat lang ito, siguro parang na screen cap lang ng admin, mga kasembreros. Tapos major item natin, no, si Alden spotted sa Mandaluyong. Itong pictures, mga kasembreros, ay kuha doon sa may Don Bosco Technical College, no, mga kasembreros. Ito yung caption dito so itong Don Bosco Technical College ay nasa Mandaluyong. Sinearch ko po yung kanila, parang kinlik ko yung link ng kanilang page. So doon ko pa sila sa Mandaluyong, mga kasembreros, naka-locate itong Don Bosco Technical College, mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung anong ginagawa ni Alden dito. Hindi ko, baka kasi Mandaluyong malayo no. So siguro kung baka siya, baka ang ganap ni Alden dito ay tutulong siya, parang makikipag-collaborate na naman siya siguro. Let's say kukuha siya ng mga scholars, no, something like that, mga kasembreros. Yung aking iniisip dito, kasi pwede rin namang part ng code gray nila na shoot, mga kasembreros, kasi di ba kailangan nila siguro ng location. So maliban sa saan nga yun, sa ospital ng Maynila, no, yung kanilang unang pinagdemohan. So baka ito rin sa malayo, kasi kung ospital ng Maynila tapos dito sa Mandaluyong, baka so medyo malayo siya, mga kasembreros. Pero tingnan na lang natin, no, kung ano yung mga susunod na susunod na mga ang kaganapan ni Alden, mga kasembreros. So dito ay parang pinag-pray over din si Alden, na something like that. Tingnan lang kung pare ito, no. Ito pa ay post ni Drans Nolasco 15 hours ago, mga kasembreros. Hindi ko alam kung ito yung dean
or may-ari mga kasembreros, no, ng Don Bosco Technical College mga kasembreros. So sa Mandaluyong City. Pero sige, no, tingnan natin ang mga susunod na kaganapan. Pagdudugtong-dugtungin natin yung mga kwento mga kasembreros ng ganap ni Alden dito. So malalaman din natin yan sa mga susunod nating mga vlogs mga kasembreros. So good job. Wala kasing up close, yun ang sabi dito, up close with actor Alden blah blah blah. So wala siyang sinabi kung ano yung ginawa niya dito mga kasembreros ni Alden sa Don Bosco Technical College sa Mandaluyong. Tapos si Kath naman spotted din sa labas. Pinost ito, actually kagabi pa dapat medyo na late yung aking items pala mga kasembreros kasi nga brown out sa amin kagabi, kung kaya yung isang vlog ko dapat na na-upload ko kagabi ay ngayong 11:30 AM ko lang ngayong araw na i-post mga kasembreros. So kasi grabing ulan dito kagabi mga kasembreros, sobrang lakas, no, at saka kulog kidlat, so kailangan siguro patayin yung electric supply mga kasembreros or yung kuryente para makaiwas sa sa mga posibleng damage. So naisingit ko lang po mga kasembreros. Tapos si Kath, no, ito dito mga kasembreros, nakadilaw siya dito mga kasembreros. So pinost ito ng isang admin kagabi sa TikTok, si Marilu408 na mga kasembreros. Tapos si Kath dito ay parang ini-instructionan siya hindi ito part ng hindi ito part ng Summon Someday mga kasembreros. Part ito ng dito ng A Very Good Girl pa mga oo. So nakadilaw siya dito na mga kasembreros. Tapos kunwari ay nasa kotse, parang may si Chi Filomeno. Si Chi Filomeno yung buhat-buhat niya dito mga kasembreros. Nakaibigan niya, no, sa dito sa A Very Good Girl pa ito mga kasembreros. So yun, parang lang siya, short video clip. So 20-second video ito. Sinama ko ito kasi wala ako sa file nito mga kasembreros, tapos kakapost lang din ng admin kagabi sa TikTok, kung kaya naisama ko dito mga kasembreros, no. So but this is a throwback video lamang mga kasembreros with the phenomenal box office cinema queen doon nga sa A Very Good Girl nila na pelikula mga kasembreros. So yun, medyo matagal na ito, no, or parang throwback video lamang mga kasembreros. Tapos ito, ang cute dito ni ate, no, nakapagpa-picture siya kay Alden mga kasembreros siya atin. Ito ay pinost niya kahapon, tapos wala rin details kung ano yung ganap ni Alden dito mga kasembreros. So pero yun, maraming nainggit sa kanya. Nabasa ko sa comment section, no, sana all, sabi. So sana all daw, no, mga kasembreros na makapagpa-picture. Kaya phenomenal box office cinema king mga kasembreros. So ano kayang ganap? Pwede rin siyang throwback, no, mga kasembreros, pero parang recent naman itong itong picture ni Alden with ate mga kasembreros. So ito po ay post ni Ma'am Eva or Ma'am Eva mga kasembreros. So ang cute lang ni ate mga kasembreros, no, talagang super fan din siya ni super fan din siya ni Alden mga kasembreros. So yun po. Tapos si Eva Juanico ng mga kasembreros or Juanico. Tapos last item natin, na pinost ng admin dito, no, 9 hours ago. Good night everyone, 107 reactions. So si Alden dito ay kunwari natutulog, no. Sobrang cute, phenomenal box office cinema king. Napagod, no, at saka nahilo sa kakatrabaho si Alden, kung kaya nakatulog na siya mga kasembreros. So reminder na siya rin po ay tao din. Hindi siya robot or hindi siya hindi siya computer or hindi siya gamit, kundi tao siya. Napapagod at kailangang magpahinga ni Soiti mga kasembreros.
Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Wala naman tayong video na ipi-play. Pakinggan natin ang salita ng Panginoon, no, na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Sobrang ganda ng ating Word of God mga kasimeros. Ibabalik tayo sa pagkabata, no? Ang title kasi natin ay sa sinapupunan pa lang. Psalms 139 verses 13 hanggang 14. For you, God, formed my inward parts. You covered me in a mother's womb. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. So ito mga kasembreros ay yung time na nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating nanay mga kasembreros. So definitely wala pa tayong kamuwang-muwang. No? Dito po ay parang sasabi ni Haring David na kilala na tayo at saka alam na ni Lord mga kasembreros yung ating mga kalamnan, yung ating entire being. Kung pa nagtanim na nga si Lord ng ng buto ng talents, ng strengths and weaknesses mga kasembreros sa ating pagkatao habang noong tayo ay nasa sinapupunan pa lang ng ating nanay mga kasembreros. So isa actually sa pinaka great mysteries mga kasembreros yung isang bata na nasa loob ng sinapupunan ng isang nanay, pero wala namang di ba, walang sarado naman yung sinapupunan ng nanay, pero buhay pa rin ang bata. So parang isang talagang milagro mga kasembreros na yung papaanong nabubuo ang sanggol sa loob ng tiyan ng nanay. And hindi lang ito applicable sa mga tao, applicable din ito sa lahat ng mga mammals, na mga hayop din po mga kasembreros, na paano nabubuhay yung isang anak, no, or baby sa loob ng sinapupunan ng isang nanay, which in fact na wala namang butas. Kumaga pa hindi makakahinga ang bata doon sa loob ng tiyan ng nanay or bahay bata ng nanay mga kasembreros. Pero grabe, ang Diyos natin ay talagang lumikha sa atin mga kasembreros na amazing. Nakaka-amaze at nakakamangha talaga mga kasembreros how God created human being. And the way yung mabuntis, no, magdalang tao ang isang nanay, no, talagang amazing mga kasembreros. So and yung tinitingnan kasi natin, di ba, pag kunwari buntis yung nanay, ang tinitingnan natin yung nasa pamilya lang, of course, sa mag-asawa, pero hindi nila alam na ang langit ay nagre-ready na ng isa pang storya, ng isa pang libro, ng isa pang kwento mga kasembreros ng isang batang isisilang habang pinagbubuntis mga kasembreros, no, yung bata nga sa loob na sinapupunan ng nanay. So parang sa isang eskwelahan, 'di ba, may mga may class record no, yung bawat estudyante mga kasembreros. So ikaw si Alberto Gallego, o ikaw si Consuelo Gallego, o ikaw si Roberto Managtagbak. Something like that, no? So bawat individual may record. So ganoon din po sa langit mga kasembreros. So wag natin isipin na yung buhay natin ay useless, okay? Ang mindset na ganoon mga kasembreros, wala na akong silbi sa mundong ito, walang pakialam sa akin si Lord, no? Yun, espiritu ni Satan yun mga kasembreros, ni Satanas, na ini-inject sa atin na tayo ay walang silbi, tayo ay walang walang halaga sa mundong ito, we're not worthy, wala tayong significance, wala tayong importance sa mga kasus. No, ano po yun? Mindset at saka panlilin lang po yun ni Satanas mga kasus. Bago pa tayo likhain, bago pa tayo isilang mga kasus, ay meron ng meron ng itinanim. Naka-destined mga kasembreros yung purpose ni Lord nung tayo po ay isinilang. Kung hindi natin alam na yung pinaka-purpose pala ng buhay ay of course to love God with all our heart, mind, soul, and strength. Nung tayo po ay lumaki na, and then na mahal natin ating kapwa-tao kagaya ating sarili, ay maliligaw tayo ng landas. Okay? Kung mali kasi yung ating thinking, mali yung ating believing, mali rin yung ating magiging actions. So, ganun po siya. Kasi yung faith natin, yung pananampalataya, yung belief natin mga kasos, magde-determine yan. Yun yung magde-drive. Yun yung mag-fuel sa atin mga kasos, the way we act, the way we treat other people, no? So, ganoon siya mga kasembreros. So, kung tama naman yung mindset natin, definitely tama rin yung treatment or trato natin sa ating kapwa-tao. So, ganun po siya. That is why faith really matters. So, kung ang pananampalataya natin ay tama, so tama rin po yung ating pakikitungo sa ating magulang, asawa, anak, kapatid, and so on mga kasembreros.
So, as simple as that. So, kung mali naman ay yun, nagiging mali rin yung ating trato or pagturing sa ating kapwa-tao, especially sa loob ng tahanan. No? Yung behavior natin ba, no? Hindi siya akma kung ano yung pananampalataya, kung dapat akma kung ano yung pininiwalaan natin. So, if we believe in Christ, so dapat nagiging Christ-like tayo. Nagiging maawain tayo, maibigin, mapagpasensya, no? Maunawain, mapagpatawad, and so on, humble, and so on, mga kasembreros. So, ganun po siya. So, dito, sa Psalm na ito, mga kasembreros, ay pinuri, no? Ni Haring David, mga kasembreros, si Lord. Because alam ni Lord, no? Alam niya yung, alam niya yung inward being. Yung ating mga nerves, yung ating mga organs, yung ating mga muscles, and so on. So, alam ni Lord, mga kasembreros, yung tawag dito, yung ating mga yung parte na ating katawan, because he formed us, no? They formed us, so they created us. So kumbaga pa yung mga piyesa ba, no? Kung ano yung kunwari sa isang sasakyan, di ba, may mga piyesa, may mga tornilyo, may mga bolts, mga kasimera. So ganoon din po sa atin, yung ating mga nerves, yung ating mga daliri, kamay, no? Internal and external organs, mga kasembreros. So ganoon po siya. So, pinuri dito ni Haring David because God is all-knowing, ever-present, all-powerful nature, no, ni Lord, mga kasas. It's an intimate and heartfelt prayer in which David thanks God for creating him, and he does this using beautiful imagery that describes God as a master artisan. So, yun siya, no? Talagang, si Lord yung pinaka-master when it comes to artworks, when it comes to beautiful creation talaga, mga kasembreros. So kung may mga painters, may mga sikat na mga na mga pintor, mga kasembreros, at saka artists sa ating lipunan, sa ating kasaysayan, well, God Himself is the master of all, mga kasembreros. So ganun po siya. So kung He is the master of all the master, because yun yung kanyang papel at ang nature niya, mga kasembreros. Like a potter skillfully shaping his masterpiece, God formed us. Like a weaver intricately knitting his design, God wove us together. So kagaya din ng isang pattern, no? O ng isang gapalayok, mga kasembreros, ay ginawa tayo ni Lord, mga kasembreros, na masterpiece niya. No, sa lahat na sa isang museum, merong isang namumukod tangi, which is yung tao nga, tayo, mga kasembreros. So kasi ang mundong ito ay napakalaking museum of parang expose na mga magagandang creations. Yung mga bundok, yung dagat, yung kalangitan, yung mga hayop, yung mga tanawin, sceneries, mga kasembreros, hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa. The entire world itself, no, including the universe, the galaxies, no, the constellations, the stars, ay isang buong grand masterpiece, mga kasos. Pero sa grand masterpiece na ito, or artwork, tayo ang pinaka namumukod tangi, tayo yung pinaka-special, mga kasembreros. So kasi nga tayo yung we were created out of love, mga kasos, and according to the image of God Himself, mga kasembreros. So, but David doesn't just stop at the fact that God created us. He goes on to describe how He created us. So, yun siya, no? Si David daw, hindi lang siya nag-stop doon sa kung paano tayo nilikha ni Lord, kundi kung gaano tayo dinescribe niya kung paano tayo nilikha, mga kasas, fearfully and wonderfully made. So, yung ginamit niya dito na fearfully, mga kasembreros, ay yari. So, doesn't mean scared. It implies awe and astonishment, like watching a breathtaking sunrise, and wonderfully pala, na emphasizes that we are uniquely crafted, set apart for God's purpose. So, yun siya, ang tao talaga, hindi tayo hayop, no? We have dignity, we have morality, we have we have high value. That is why, no, God the Father sent His own Son, Jesus Christ, to die for our sins, mga kasembreros. Kung meron mga pinaka-special, no, mamahalang Diyos, mga kasembreros, na creations, ay tayo yun, no, mga kasembreros. Let that sink in. God Himself carefully designed you in His image. You weren't mass-produced like items in a factory. You are one of a kind. So kagaya ng isang di ba?
na mga gamit. For example, let's say stuffed toys, let's say mga computers or laptops. So, hindi tayo nilika na isang kapabultuhan. Kunwari, maglilika ako ng 1,000 na piraso ng laptops or 2,000 or 30,000 na piraso ng electric fan. No? Hindi tayo ganun ginawa mga kasembreros. So, dinisenyo talaga tayo ng Panginoon na may intimacy, may love mga kasembreros. Kung tayo po ay one of a kind. Kasi unique tayo mga kasus na likha ng Panginoon. So, ganoon po siya. Kasi nga, di ba, si Adan at Eva, ay hindi siya kumuha ng clone agad mga kasembreros na likay natin si Adan, si Eva. So 20 or 10 piraso yung likay natin. So hindi po. Talagang dinisenyo specifically ng Diyos mga kasembreros. So and because He made you, He made us, He knows you intimately. No? That's Psalms 139 verse 1 naman. Before you were even born, He knew your gifts, your personality, and all your days ahead. So yun siya mga kasers, no? Talagang alam na alam ni Lord. All-knowing ang Diyos natin, no? He is omniscient mga kasers. That is why kung nasa stage pa tayo na kinu-question natin yung capability ng Diyos, tanggalin natin yun mga kasers, no? Kasi talo tayo kapag yung mindset natin ay ina-underestimate pa natin ang Diyos mga kasers. Anything, everything is possible sa Diyos natin mga kasers, ang lumikha ng langit at ng lupa. So wala pong papantay, walang tatalo mga kasembreros, at saka wala pong katapusan ng ating Diyos. That is why we should trust Him, thank Him, believe in Him mga kasembreros all the days of our lives. Alright? Sinama sa ating Word of God, ha? Pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, pasasalamat sa Diyos because we were created according to His image, and alam ng Diyos mga kasembreros ang ating entire being. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you all.